Gutesa siguro, alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, kayo hindi naman ko alam yata may kakilala hindi, dyan. ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Yung mga hindi kaalyado ko alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not Let's want ask to ng- go let's to ask the ng- gutter. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Ni Zaldico na ano siya, sinabihan siya ni Tambaloslos na wag ka na munang umuwi, we'll take care of you, 'di ba? Sinabi niya doon sa kanyang unang sa first part ng kanyang expose. So totoo naman, kaya gigil na gigil tayo kay Zaldico na dapat managot siya at ibunyag niya kung sino yung mga kasabwat niya. Now, sinatisfy ni Zaldico ang mithiin ni Maharlika, mithiin ni Dean Chase, mithiin ni Cathy Binag, at mithiin ng taong bayan na isplok niya na o sabihin niya na kung sino yung kanyang mga kasabwat. Kasi since July, nung nawala si Zaldico dyan sa Pilipinas, ay talaga namang dinikdik siya ng bonggang-bongga ni Toby Tiangco na siya ang lahat ng may kinalaman dito sa budget insertion, itong mga pagnakaw nila sa kaba ng bayan. Ang sinasabi ko nga, kung natatandaan ninyo, wala akong tiwala dyan kay Zaldico na yan. Bakit? Ay, Zaldico kay Toby Tiangco, bakit si Zaldico lang ang kanyang dinidiin? Na hindi naman mag-aakto si Zaldico kung walang basbas ng isang adiktador, ng isang addictus benedictus na si Marcos Jr. Tama ba ako o mali ako? So ngayon, kaya sabi ko sa inyo, porket naglabas o nagsalita ang isang tao na, ganyan, panagutin si Zaldico o si ganito, ganyan, bibilib na kayo. Huwag kasi kayo basta nagpapaniwala sa script nila. Di ba? Huwag kayo basta nagpapaniwala sa script nila. Dahil si Toby Tiangco ay naghawak yan ng salapi ng bayan during the 2025 election, itong midterm election. Di ba? Magkakakampi sila. So nabuo na yung script na magtataka ka. Anong nangyari? Bakit si Toby Tiangco, ang tinitignan pa natin noon, kung natatandaan niyo bago mag-eleksyon, or yung time na nagkakabaliyahan na sila, na may anggulo, na gusto ni Tiangco na maging Speaker of the House. Kaya sila nagbabanggaan, di ba? So ngayon, mga kababayan, tapos ang naging Speaker of the House, itong si D. So maraming mga anggulo noon, okay? Na mga sinasabi natin, bakit kaya nag-aaway itong mga hinayupak na ito, So kahapo ay yung simula nung lumabas ng video si Zaldico, napatunayan na natin na si Toby Tiangco ay kasama sa script ni Bangag Jr. Bakit kamo? Nung lumabas na si Zaldico at sinabi na nag-conspire siya, si Zaldico, kay Martin Romualdez Tambaloslos, kay Bangag, at dito sa gobyerno, kay Pangandaman, kay Adrian Bersamin, ngayon, anong sinasabi ni Toby Tiangco? Kailangan umuwi ka. Di ba? Dahil walang face value o walang legal value yung iyong expose o ang iyong sinasabi. Bakit sa Toby Tiangco, nung ikaw ay nagpa-interview sa iba't ibang mga mainstream media, iba't ibang reporter na dinidiin mo si Zaldico about dito sa pangawat sa budget, ikaw ba ay nag-take ng oath? Na hindi nyo, ito kasi ang naratibo. Napansin nyo, iisa ang script nila. Hindi pwedeng paniwalaan si Zaldico
kasi hindi nakapanumpa at hindi siya nag-take ng oath. So meaning, huwag tayo maniwala. Kung ganyan pala, ganyan ang basihan na dapat hindi tayo maniwala, mga kababayan, sa mga sinasabi ng isang tao, isang politiko, ay dapat lahat pala bago mag-release ng statement, ay mag-take muna kayo ng oath. Even reporters. So lahat, bago mag-release ng statement, dapat manumpa muna, mag-sworn statement muna, mag-affidavit muna na ako si Bangag Jr., di ba? Diyan ngayon, nagdrama-drama, kunyari, chinecheck niya yung mga biktima ng kalamidad, So dapat, manumpa muna, bago mag-release ng statement, bago paniwalaan ng tao. So meaning, mga kababayan, ang script nila ay pare-pareho. Ganon ang script ni Tito Soto Miles. Okay? Ganon ang script ni Lacson. Sino-sino ba naman ito? Sino-sino itong mga to? Itong mga magkakampi. Ganon ang script ni Tobit Yanco. Ganon ang script ni Clarissa Taratara. Ganon ang script ni De Lima. Ganon ang script ng ating mga palangga na mga kaparian, na mga tiwali. Na umuwi ka muna kasi hindi natin paniniwalaan yan kasi walang face value yan, walang legal value yan. Dapat panumpa ka. Di ba? Kaya huwag kayo magpapaniwala kahit Tobit Yanco, gamit pa yung anak niya. Nagpapaniwala na kayo. Ngayon, anong sinasabi niyo dito sa balita? Okay. Hindi pwedeng salita lang. Okay? Dapat mag-testify siya under oath. Alright? Sabi dito, hinimok ni Tobit Yanco si dating Representative Zaldico na ilahad ang kanyang testimonya sa ilalim ng panunumpa. Chuchu-chuchu. Ito ang sabi, hindi naman po pwedeng salita siya ng salita tapos he will not swear under oath na totoo yun para magkaroon ng legal value yung sinasabi niya, ilabas niya at panumpaan niya. Julul. Di ba? Yang pamilya mo. Ngayon, mga kababayan, eto na nga yung naratibo niya. Dahil, bakit? Nadidiin ang pinakamamahal niyang Pangulong Bangag. Dati, nung si Zaldico lang, okay, Zaldico, nasa ka ba? Magkape nga tayo. Di ba? Magkape tayo. Akala ko na sa Amerika ka, dali. Okay. Ngayon, nung si Zaldico pa lang, mga kababayan, ang idinidiin, inilalako niya sa media, si Zaldico, ay dapat paniwalaan siya. Galing-galing ni Tobit Yanco. Wow! Nye. Di ba? Pero ngayon, na nagsalta na si Zaldico, after na siya lang ang dinidiin, sabi nga ni Zaldico, ginawa siyang poster boy dito sa flood control. Kasi naniniwala tayo na hindi nga si Zaldico lang ang pwedeng, okay, ang magdedesisyon pagdating sa budget insertion at pagdating dito sa mga pagnanakaw. Paulit-ulit natin. Well, you know, hindi tayo tanga katulad ng mga ensimada, katulad ng mga trolls nila na sarado ang mga utak. Na finidan lang na sabihin, sabihin nyo, simulcast tayo. Sabihin nyo, AI ang video. Diba? So, ito ngayon, ang eksena ni Tobit Yanco. Sabi niya, ang dapat daw, hinahamon niya. Hinahamon din ni Tobit Yanco na maglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanyang aligasyon. Isa-isa na nilalabas ng ebidensya. Yung statement ni Zaldico, okay? Hindi natin sinasabing 100% accurate yung mga sinasabi niya. Okay? Meron siyang mga nilalabas. Tama naman, pagdarating sa bakbakan sa korte, kailangan talaga niyang mag-sworn statement. Pero, initial pa lang yan. Total, dinidiin niyo siya, which is na, ako naman, nakita naman natin, umamin siya, nakasabwat siya. End of story. Para sa akin, na kinasuhan ni Zaldico. End of story na sa akin na, tama ako. Na hindi ko dinefame si Zaldico. Hindi ko dinefame ang pamilya. Umamin siya mismo na nag-conspire siya, na nakipagsabwatan siya. Okay? So ngayon, lumabas na mismo sa bibig niya, hindi gagawin ni Zaldico yan kung hindi siya ipit na ipit. So dahil nabulabog ang kastilyo ng mga bangag, ngayon dapat si Zaldico ay pauwiin. Diba? The same thing na ginawa nila kay Harry Roque.
pauwiin para ikulong, para gurgurin, para nga naman, or gurgurin na nila si Saldico para sabihin, ay wala yan, inatake sa puso, sinungaling kasi. Babaguhin nila ngayon ang narrative. Kaya sabi ko nga, hindi ako sang-ayon na mapatay nila si Zaldico. Sabi niya, sabi ni Toby Tiangco, ang dapat sagutin ni Zaldico, instead of diverting the issue, ay yung kanyang pinasok, di ba? Paano dinadivert? Okay? Ni Toby Chongki, sabi nga ni I am men. Paano dinadivert o dinivert ni Zaldico ang issue? Sinabi niya lang, nilinaw niya lang sa taong bayan na sa kabila ng siya ay makasalanan dahil nakipagsabotan siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng mawala sa pananagutan si Zaldico. Pero dahil inilabas niya ang katotohanan na alam niya with pictures, with documentation na si Bangag Jr., si Tambaluslos, ang mastermind, ang protector, ang godfather ng sindikatong Marcos Romualdez Araneta Triumvirate. Ngayon, sinasabi dito ni Toby Tiangco, mga kababayan, na dinadivert daw yung issue. Kasi, ito pa statement ni Tiangco, kasi yung sa kanya madaling i-trace For example, Bulacan. Sinabi ni Henry Alcantara na merong binaba sa kanya ni Zaldico na X amount of project. Hiningian ng 20%. Okay? Yun madaling i-check yun. Okay? It is so easy to check. Tignan lang natin yung NEP o yung item na yan ay wala sa NEP. Kung wala siya sa NEP at totoong in-insert, wala nang ibang makakapag-insert nun kundi si Zaldico. So, kung sinasabi ni Alcantara na in-insert yun ni Zaldico at nakita natin sa insertion, yun ang sinasabi ni Engineer Alcantara, may kapalit na 20 to 25. So, si Alcantara, yung statement ni Alcantara, dahil pabor kay Bangag na si Zaldico, not pabor kay Zaldico dahil tumanggap si Zaldico ng 20-25%, dapat maniwala tayo sa kanila. Pero pag si Zaldico na ang magsalita dahil siya ay talagang ang sigaw ng bayan, ipako sa krus si Zaldico. So wag na nating paniwalaan si Zaldico. Di ba? So nakita niyo mga kababayan, kasi nga ang asawa ni Toby Tiangco, inamin naman niya na 40 years na, 30-40 years na sila magkakilala o magkaibigan o magkakamag-anak ng asawa niya at itong si Tambaluslos. Nananalaytay sa dugo nila. Alam ni Toby Tiangco kung paano o magkano ang kinawat ng mga Romualdez dahil Marcos Romualdez ay nabuhay sa pagnanakaw. Now, wag kayong basta-basta nagpapaniwala, sabi ko nga sa inyo, sa mga lumang tao, lumang pagnanakaw o yung mga Cro-Magnon type ng tao na matagal nang inugat na, pati mga buto nila nagkalanda, ugat-ugat na, mga palangga, sa pagnanakaw. So, eto ngayon ang naratibo. Ngayon, sabi ni Palangga Soro, si Bangag Jr. ay dapat sumunod na. Okay? Sumunod na kay Enrile. Oo, buti na yun. Dapat sana isama na ni Enrile si Marcos Jr. sa Gimpierno. Para magkaroon sila ng fire party. Di ba? Now what, mga kababayan? So dahil nabuang-buang na sila kay Saldico. Nabuang-buang na sila kay Saldico. Ito ngayon ang kanilang ginagawa na talagang baliktarin na si Saldico lang ang masamang tao. Hindi nga aakto si Saldico Siya nga lang ay isang aso dyan. Paulit-ulit nating sinasabi yan. Hindi naman tanga ang Pilipino. Kaya nga sabi ko, hindi tanga ang Pilipino na maniniwala tayo na si Saldico lang ay may kapangyarihan na gusto niya i-insert. Diba? Sino ang pumiperma niyan? Si Bangag. Naalala niyo ang sinabi pa ni Bangag sa kanyang SONA na binasa niya bawat page na 5,000 ba o 4,000 pages yun, ibinida niya
na tinignan niya. Kung tinignan niya pala ang budget, di ba, ay binasa niya yung budget line by line, page by page, bakit nakalusot si Zaldico sa budget insertion? Nakita niyo? Sunog na naman ang naratibo ng bangag Marcos Jr. na yon. Sa SONA, sinabi, mayroon tayong 5,500 flood control. Nya, ngingiwi, babangag-bangag. Boom! After 2 days, pinak-check ng delubyo ng kalikasan. Nalaman natin na nagkaroon ng pangawat at sila nga ang makawat. 2025, panagutin natin ang mga kontraktor. Chuchu. Yan, ganyan. Kasi akala nila hindi malalaman or siguro hindi inisip ni Bangag na si Zaldico, during that time, yung plano nila siguro, sige, cool ka lang, Zaldico, ito ang gagawin natin. Magdrama-drama lang muna si Bangag na kunyari, pananagutin niya ang mga kontraktor o mga kawatan pero ililigtas ka. Kaya, di ba, sinabi ni Zaldico noon na pauwi na siya dapat from sa kanyang bakasyon grande, tinawagan siya ni Romualdez na huwag ka na muna umuwi, we'll take care of you, di ba? Yung pala, ididiin siya na siya lang ang kawat-kawat. Mga kababayan, sa aking mga palangga na nakikinig sa probinsya mula ulo, mula Apari hanggang Hulo, ika nga, di ba? Ang gawin nyo, dahil ngayong araw na yan, November 16, ang ating pagtitipon dyan sa Maynila, sa EDSA, sa Luneta, sa Grandstand, mga kababayan. Kaya naman naglabas na ng mga barbed wire ang mga hinayupak para kayo ay matusok. Pero huwag kayong matatakot dyan. Basta peaceful gathering lang tayo ng bonggang-bongga, punuin ang kalsada, kalampagin, even mga nasa probinsya, kalampagin ang inyong mga kapatolyo, magdala kayo ng sarili ninyong karatula, kahit bond paper lang yan, kahit karton ng sigarilyo, isulat ninyo kung anong gusto nyong mensahe para organic kayo. Let's say, ayoko na sa bangag, tangina ka bangag, kung ano man lang ang sasabihin nyo, tama na, sobra na ang kabangagan. Kahit anong message, para organic. Ano yung feelings mo? Para walang nagdidictate sa'yo. Walang nagdidikta. It's on your coming from here kung ano yung himutok mo sa gobyernong ito. Kaya kung wala kayo sa Maynila, pwede nyo gawin yan sa Kapitolyo. Then, i-live ninyo para makita ng buong mundo. Kayo dyan, kaysa magtambay-tambay kayo, mag-inom-inom kayo, at least for 3 days, magkaroon kayo ng paninindigan para sa inyong mga anak at sa inyong future. Huwag na kuya mag-inom-inom, huwag na muna kayo mag-session-session. Kasi pag naipanalo nyo ang inyong paninindigan, ang inyong bayan at napalitan ng inyong bangag na presidente, bangag na first lady, magnanakaw, hinahakot na ang pera ninyo, magkakaroon kayo ng what? Kahit papaano, pag napatalsik nyo itong mga ito, kahit papaano magkaroon kayo ng buwas damlag, ng future sa susunod na presidente na hindi ganitong walang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Kung ikukumpara natin ang kabangagan ng gobyernong ito, taliwas sa pagsira nila kay Inday Sara, remember, ang Dilawan, mga artista, mga yawa, dinidiin, nakisakay, katulad ni Dilima, na si Sara Duterte, kailangan tugisin si Sara Duterte dahil sangkot sa 125 million confidential fund na hindi naman napatunayan na ninakaw ni Sara Duterte. Right? Sinasabi lang nila na ginastos ng 11 days. Pero hindi nila sinasabi sa taong bayan na talagang kailangan gastusin, ipondo yung perang yun dahil yearly, every fiscal year, you have to spend your money or return that whatsoever. Yun ang na-fail nila. Ang kanilang naratibo, 11 days ginastos ni Sara. Sara gastadora. May mga ganyan-ganyan pa sila. But look at now. Diba? Multi-billion, doon pa lang sa isang transaction na inamin ni Zaldico, doon sa 100 billion budget insertions na mayroong 25 billion si Bangag Jr. na i-deliver, may part 3 pa baka sa susunod. Kaya nga Zaldico, itodo muna. Sabi ko, tuso yan For sure may mga video clippings yan. Binidyohan ng mga yan. Hindi naman tanga yung mga yan Di ba?
At tama, sabi ni Gamora, okay? Na-clear na ng COA. Tama. Thank you for reminding me. At ang budget ni Sara Duterte ay naklaro na yan. Hindi ito. So kaya nga, pero kung titimbangin mo talaga, if we are fighting laban sa mga kawatan, anong aunahin mo? Nakapila silang lahat. Ito ang issue nitong taong ito, barya. At hindi na patunayan na nagnakaw. Ito, si Bangag, 25 billion dito sa particular to. At napatunayan na sa buong mundo na ang pamilya ni Marcos Jr., ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo-apo ay lumamon galing sa pangawat sa pera ng bayan panahon pa ng tatay niya. Si Sara Duterte, kilala lang sa nananapak ng mga siraulo. Okay? O na mga walang pusong individual. Isa lang naman yun. Okay? So ngayon, samantalang si Marcos Jr. ay kilala ang buong pamilya sa pagnanakaw. Pero ang dinidiin ng mga Catholic Church, hindi man lahat, dahil may mga kaibigan tayo, mga palanggang pari dyan. Duterte. Bakit nila ngayon, sa kabila ng anti-Marcos sila, since 1986, si De Lima, si Ontiveros, mga anti-Marcos yan. Bakit all of a sudden nung si Bangag Jr. na ang presidente dahil nabigyan, napalaya si De Lima, nabigyan ng, nabigyan ng trabaho ang kapatid ni Ontiveros, meron din budget insertion meron din flood control si Ontiveros, di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi na sila nag-anti-Marcos. So nakita nyo ang kanilang alignment. And also, Leni Robredo. Where are you, Leni? If you are fighting for your kakamping, where are you? Ikaw dapat ang manguna dahil ikaw ang anti-Marcos, kayo ni De Lima. Pero di ba? Wala silang sinasabi. Sa kakabila, Sara Duterte. Si Duterte pa rin ang may kasalanan. After all this delubyo, si Duterte na nakakulong na, Duterte pa rin ang may kasalanan. Na nakita namin kahit March 11, nung time na dinukot si Pangulong Duterte, kinidnap, based sa picture na pinakita ni Zaldico dun sa mga luggage, nagkaroon ng delivery ng pera. Kaya nga I'm wondering, baka nga nakasabay ba ang mga maleta na yun doon sa eroplano na sinakyan ni PRRD at diniposito nila sa kanilang offshore accounts? Di ba, mga kababayan? So ngayon, ito ang nangyayari. Kaya sabi nga natin, Zaldico, itodo nyo na. Itodo mo na dong. Okay? Ngayon, halata na masyado itong si De Lima. Dahil siya ay tagapagtanggol ni Marcos, De Lima, mag-um-um ka na lang sang saba. Total, gutom na gutom ka, hayok ka sa saging na saba, lumaktak ka na lang ng saba. Okay? At sino ba ang nagpapaniwala pa dyan kay De Lima? Na aminado na dahil sa kanyang takatihan, sabi nga niya, frailty of a woman, nung siya ay lumantak ng saba ni, sino yun? Yung kanyang driver. Okay? Nung siya ay lumantak ng saba na mayroong asawa at, according to mga reports, o iba din si Jonel, di ba? Sino ngayon? Yung asawa, yung driver niya, anong pangalan nun? Maliban kay Jonel? The driver, the name of the driver? Maglantak ka na lang ng saba dyan, Day. De Lima. Dili man si Jonel yun dong. Yung isa, si Dayan, ayun. Yeah. Lumantak ka na lang dyan ng saba. Diba? Masyado mo na, si Ronnie Dayan, yes, Rafael, thank you. Masyado mong ginagamit, okay? Ginagamit yung kaparean. Imagine mo, nag-rally-rally sila, mag-ingat kayo, huwag kayong dumikit sa rally ng may nakalagay na akbayan, anakbayan, yung mga makakaliwang grupo. Kasi ang nilalagay nila, panagutin daw si Sara Duterte. Kung hindi ba naman mga yawa, si Marcos Jr., ang presidenteng Bangag, si Sara Duterte ang panagutin. Eto, 25 billion ang inilagay ni Zaldico, in-explode. Alam nyo, kahit na tayo, alam natin na si Zaldico ay konspirator at inamin na ni Zaldico Kumbaga parang nangumpisal na siya sa taong bayan. Kapag ang tao ay nangumpisal na, sabi ko nga, ay nasa bingid na siya ng alanganin ng kanyang buhay dahil sabi nga niya gusto siyang patayin, gusto siyang gurgurin. Hindi magsasalita si Zaldico, dapat poprotektan. Alam ninyo, sabi nga natin,
Ano yung nasa likod kung bakit nila idinidiin si Saldico? Sabi nga ni Saldico, ginawa siyang poster boy. Siya lang talaga yung dinidiin dito at siya yung parang model ng pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Pero before Saldico, ang model sa pagnanakaw o poster boy talaga, ang kilala sa buong mundo ay si Bangag Jr. Ang pamilya nila, di ba? Ang buong pamilya nila, ang kawatan, yan ang sinisigaw ng mga makakaliwang grupo, mga Katoliko, di ba? Tapos ngayon, all of a sudden, wala na. Kakampi na nila si Marcos Jr. What? The highest hypocrisy sa mundo ng, sa lupain ng mga Saba. Di ba? So ngayon, eto nga, mga kababayan. So, sabi ko, kailangan si Saldico ay hindi mapatay. Kasi marami pa yan. Marami pa yan ilalabas. Ilabas yun na, Saldico, mangumpisal ka na. Sabi ko sa iyo di ba, kahit ako, kinasuhan mo ko. Wala akong talagang personal na galit sa iyo. Ang galit ko lang, yung pangtarantado nyo sa Kabanang Bayan, ang pagnanakaw, ang budget insertion na yan. And now, sabi ko ng ganon, na ikaw na mismo ang umamin, lumabas na sa bibig mo, then I am vindicated that Maharlika was right since 2023 na ikaw ang nakipag-conspire. So, dahil umamin ka na, better dismiss the case or I'll see you in court. Or maybe we can have coffee, ha? Then you send me all the videos. Kasi, para maganda Saldico, kasi pinagbibintangan ka na ikaw ay AI. Ginawan ka pa ng AI video ng mga bangag. Di ba? Ginawan ka pa ng AI video. So para totoo, hawakan ko yung kalbo, para nakapapanot ka na sa problema. So ito yung sinasabi ko lagi na piliin yung mamuhay sa tamang direksyon. Hindi natin kailangan ng sobrang damakmak na pera kung galing ito sa nakaw. Dapat makontento kayo kung meron kayo negosyo, pagyamanin ninyo sa tamang paraan. Kaya kayo mga contractors, yung iba na mga nakadikit kay Lisa Tanas, baka magulat na lang kayo yung mga social climbing 101 ninyo, yung mga dramatization ninyo, picture dito, picture doon, party here, party there. Baka kayo na ang susunod kay Saldico dahil hindi yan forever. Ang mga power na yan, matatanggal at mahubaran kayo, whether mapatay kayo o mabalaukan kayo dahil sa ninakaw ninyo, yung cholesterol ninyo ay, umapaw na habang natutulog kayo. Kaya dapat mamuhay kayo ng tama. Billionaires na kayo. Di ba? Marami na kayo. Billionaires, millionaires. May pera na kayo. Ano pa? Ano pa ang greed? Hanggang saan ang greediness ninyo? Napanood siya na daw si Saldico, sabi ni I am men. Imagine, no? Buong buhay. At least, kapag naglakad ako, pag nag-fashion show kami ni Saldico o ni Tambalusos, kunyari, naglakad kami sa isang entablado, at least ang sasabihin ng mga tao sa kanyang, Maharlika na yan, yung bunganga niyan. Grabe, parang Armalite, bratatatatat. Siya yung nag-expose sa mga magnanakaw. Walang takot yung babaeng yan, di ba? Pero pag lakad ni si Saldico naman ang rarampat ng pamilya niya, ang pamilya niyan ay konspirator. Yan sila ay kawatan sa pera ng bayan. Ganon din, rumampa ang pamilya ni Marcos Jr. Ang mga pamilya niyan, mga magnanakaw. At least, ang pagkakilanlan ko, bratatatatat sa expose. Wala man akong pera, maganda ang reputation ng isang tao na kahit yung bunganga niyan, kahit nagmumura yung hinayupak na yan, mga ganyan, di ba? Pero wala siyang pagnanakaw, wala siyang bayad ng pagnanakaw. Pero ito nakadesente, naka-Hermes ang mga yawa, kung ano-ano mga suot, mga bongga-bongga, pero sila ay nasa isipan ng tao, not only sa isipan, na nakita natin na sila ay talagang mga magnanakaw. Kakarmahin kayo. Kaya sabi ko nga, mamili kayo ng tamang landas. And thank you na rin, Saldico, at nagipit ka ng bonggang-bongga. Another issue here. Ay, lang muna. Ayan. Ay, by the way, mayroon pala kaming vlog maya-maya, sila Spoke Sari. Kasi, tututukan namin itong November 16. Bumunta na kayo. Magdaginot na kayo, but be peaceful, okay? Kasi kailangan lang natin i-pressure. Kapag punong-puno na, parang dagat na ng mga sangkatauhan ang kalsada, believe me, bababa na rin yan si Bangag. Wala na yung magawa.
Pababain nyo na yung addict na yan. Addictus benedictus siyang hayop na yan. Ngayon, mga kababayan, okay, balikan natin itong mga, okay, di ba? Kaya balikan natin itong si Dilima. Kaya ganon si Dilima, mga palangga. Kaya siya tagatanggol ni Bangag Jr. Kumbaga hindi siya masyadong halata, pero halata na hindi siya nagsasalta ng anti-bangag. Siyempre nga naman, nagawa ng paraan na kausapin, mag-recant yung mga testigo. Hindi natin alam kung nila, yung kanilang mga, ang tawag dito, yung mga pangako dito sa pag-recant sa dating NBI director na si Ragos at nga si Dayan, umamin na kesyo, inamin niya na pinilit lang siya magsinungaling. Ito rin yung gusto nilang gawin kay Gutesa, di ba? Na gusto na magre-recant daw. Pero mukhang inetsos lang tayo ni Amy Mangga. Na remember, bago lumabas si Zaldico sa kanyang expose, nagdrama-drama, nagpabida itong si Mangga, si Amy Marcos, na nabuhay, pati pang botok siya galing sa Kabanang Bayan. 'Di ba? Pati pang biga galing lahat sa Kabanang Bayan. Kaya nga walang may pagmamalaki itong mga magnanakaw tong pamilyang ito. So, sabi niya, sigurado ako na si Gutesa ay magre-recant. Anong nangyari? Nag-recant pa si Gutesa? Sa halip, anong nangyari? Sa halip ay naglabas si Zaldico ng kanyang statement at lalo niyang pinagtibay na totoo ang sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver ng mali-maleta. Di ba? Mali-maletang mga pera. So, masyado na talagang, sabi ko sa inyo, wag na kayo magpapaniwala. Sabi ko kay Inday Sara, sapakin niya na si Amy. Di ba? Dapat hampas na, balya-balyahin niya na yan. At wag na sanang dumikit yan sa mga Duterte, yung mga double agent na yan. My God! Alam mo, Day, ako lang naman to. Okay? Sisirain ka yan. Diyos ko, tama na. Nabudol na tayo. Sisirain niya hanggang nakadikit si Amy Marcos sa mga Duterte. Hanggat nandiyan yan, sisirain ka niyan. Day, mga traidor yan. Kita mo, hindi nga siya makapagsalita sa kanyang kapatid na in-expose na ni Zaldico. Ngayon, anong sabi niya? Nagkakaya naman kayo. Ganyan-ganyan. Anong sinabi ni Amy Marcos, mga kala? May sinabi ba siya tungkol dito sa kanyang tungkol sa kanyang kapatid? Wala. Kaya wag na yan padikitin. Ginagamit na yung mga Duterte. Ang mga naniniwala dyan kay Amy Marcos at mga suporta katulad ni Daryl Yap at ang mga alipores ay kumakamal ng salapi. Dahil yan ang director niya . Kumakamal ng salapi, kaya uutuin kayo . Kayo naman kasi masyado kayong utu-utu . Makinig kayo sa akin. Dahil never ever na tayo muling magpapauto kanino man. Diba? Pero gusto nyo magpauto kay Babalina, okay, go. Diba? Magpauto kayo kay Babalina, pero not me, darling. Okay? Si Elias mag-concert bukas sa EDSA Rally kasama si Atty. Torion. Si Dodong Elias, diba? Ang saya niyan. Pumunta kayo, magsaya kayo doon. Dodong Elias. Basta magaling yung batang yan, siniswerte. Good luck to you, Dodong. Okay? Mag-ingat ka. Maraming, in fairness, natuwa ako sa batang yan, Nakakatuwa. Okay? Pag-usapan ba si Elias at saka yung kanyang, tapos na ba yung problema na sa manager nilang, sa manager nilang Lulid? Yun ang Lulid. Ayaw ko sa Tagalog yan. Yung dati niyang manager na mukhang asupre. Anyway, mga palangga. Ay, nako. Sabi ni D.W. Lingayen, I'm a high-level witch. Marunong magdrama. Ay, Diyos ko po. Huwag na kayo budol-budol. So again, balikan natin si Zaldico yung kanyang mga statement. Pare-pareho nga sila ng naratibo. Dahil sinasabi ni Tito Soto Miles. Tito Soto Miles, ang sweet niya doon, ni Miles. Yung majoba pa sa akin. Doon sa Japan. Bakit may mga sweet moments kayo? Bakit? Shara Soto, di ba? Parang alam mo yun, di ba? May sweet moments yung tatay mong yung nasusunod na kakain Rillian, di pa kayo nagbabago. Mga yawa mo. Okay. Balikan na muna natin. Mga konting kung meron tayong mga topic insertion, kung sila may budget insertion, magkakaroon din dapat tayo ng topic insertion para naman balance. Right?
Now what, mga hitad? Okay, sabi ni Bega Wart, come to think of it, si Amy Mangga ang root cause ng mga problema natin ngayon. Kinapalaka, Tamba at First Gentleman. Exactly. Si Amy Marcos lahat, kaya dapat yan ay kalusin na ang kanyang babalu. Okay? Ang babalina. So ngayon, sinasabi nito ni Tito Soto, kung talagang may alam si Zaldico sa anomalya ng flood control, harapin niya, hindi pwedeng puro video lang. Kung wala siyang tinatago, wag siyang magtago. No, wag ka umuwi, Zaldico. Ako, sinusuportahan ka ta. Wag ka umuwi, gugurgurin ka. Alam mo na, yung mga Romanian, nakaabang na sa'yo. Di ba? Unless kung mayroon ka rin, kung ikaw din ay gagawa, dahil marami ka rin pera, di tapatan mo ng Romanian, Romanian to Romanian, di ba? Remember that? Sabi ni Lisa Tanas, isang tawag lang sa Romanian ay kabog na sa banga. Right? Ang flood control projects, ang pinakamalaking pinagkukunan ng korupsyon. Paulit-ulit ang allocation, paulit-ulit ang proyekto dapat imbestigahan. Bakit ganito kalaki ang napunta dito, mga kababayan? Ito lagi ang sinasabi ni Tito Soto. Gago! Imbitahin mo si Bangag. Ha? Imbitahin mo yung pinoprotektahan mong Bangag. Sabi pa niya, sabi niya, kung meron siyang ebidensya, dapat mag-testify siya. Otherwise, noise lang daw. Eh di kayo noise din. Eh sabi ko nga kanina, kung ang batayan natin, kapag nag-splook ang isang tao, ay dapat sworn statement pa, wag na kayo mag-report. Kasi mga hearsay yan, walang kwenta lahat yan mga balita. Kasi dapat, dapat pala ngayon, bago ka magbigay ng iyong talata, teka muna, punta muna ako sa embassy o pupunta muna ako sa notaryo publiko bago ako magsalta kasi ganito, ganyan, ganon. Kailangan sumpaan ko. Di ba? Papa-Interpol na raw si Zaldico, asartalo si Bangag, sabi ni Genevieve Celis. Di ba dati ang tagal nila ipa-Interpol yan? Ngayon ipapa-Interpol na, ipapadukot na nila si Zaldico. Nakita nyo? Ano naman nasabi ni Lacson? Flood control is the new pork barrel. Mas malaki pa sa DPWH. Regular infra, doon talaga pinapasok ang kickback. Kung si Zaldico, sabi niya, if Zaldico really wants to clear his name, the best thing is to return. Sabi ko nga, the same narrative. A witness who flees raises more question. Diba? Sinabi nga ni Zaldico, ayaw siya pauwiin ni Tambaluslos dahil ni Bangag, sabi daw ni Bangag, dyan lang muna siya and we will take care of him. The narrative, the trolls, kung anong palalabasin nila and everything. Kaso lang, sabi ko nga, dapat Zaldico, aminin mo na rin. Itodo mo na, bakit ba kayo nag-fall out? Para kayo magjowa, di ba? Bakit kayo nag-fall out? Matagal kayo magjowa sa flood control, sa ngalan ng flood control. Okay? Bakit? Ilabas mo na yung katotohanan, itodo mo na, nag-umpisal ka na lang naman, itodo mo na, the more na patatawarin ka ng taong bayan. Mas maganda mag-umpisal ka. Kasi if you compare yourself, dito sa mga Bangag, sila nasa Guinness World Book Record talaga na magnanakaw sila. Ikaw wala pa. So para maampat yung nalagay ka sa Guinness, okay, itodo mo na lahat, Zaldico. Sa ngalan ng mga anak mo, kasi sama, naawa ko, maliliit pa yung mga anak mo. Imagine mo, yung mga anak mo, paglaki nila, habang sila lumalaki, yung tatay mo, magnanakaw, tatay mo, nabuhay kayo, yung simula, bawat 206 bones na nabuo sa katawan ng mga anak mo, ang nanalaitay sa dugo mo ay kawatan. Pero kung ngayon pa lang, redeem yourself. Humingi ka ng kapatawaran sa taong bayan, hindi ka pa nanghingi ng kapatawaran eh. Nag-expose ka pa lang. Humingi ka ng sorry sa taong bayan, then return the money. Lahat ilabas mo, Zaldico. With that, patatawarin ka, mananagot ka man, di ba? Hindi ka pwede basta lang patatawarin. You have to pay your dues sa taong bayan. But at least, baka gagawin ka pang santo. Gagawin ka pa santo ng mga flood control. Di ba? I'm just saying. Kung nag-out ka rin naman, itodo mo na, i-all out mo na. Total, umamin ka na. Hindi mo na mabubura yan na nag-conspire ka. Kahit na sabihin pa later on, i-recant mo yung mga message, wala ka lalong kredibilidad. Lalong hindi ka pagtitiwalaan. Mamaya, sasabihin nga, kasi under duress ako or whatever, kung mga ganon naman ang mga statement o mga drama ng mga nasa politika. O sige, mag-i-recant mo kasi ganito, ganyan. Katulad ng pag-recant ni Ronnie Dayan, ni Ragos, laban kay Dilima. Kasi sila ay pinilit lang, ganito, ganyan. Di ba, ganon yung laro ng di ba kayo na, mga walang hiya, mga tulad ng mga pag-iyak-iyak ni Roberto Bernardo.
na umiiyak siya nung nilapitan siya ng Chief of Staff ni Jinggoy Estrada dahil masakit sa puso niya na sabihin na si Jinggoy Estrada ay nakinabang dito sa flood control na ito at kumukubra ng pera galing sa bayan. Umiiyak siya kasi labag sa loob niya na inisplok niya. Dating DPWH director, sinabi niya sa taong bayan na nagnakaw sila. Naiyak ka pa. So wala rin yan. Di ba naiyak ka dahil naipit ka na, kailangan mo sabihin na magkakasabwat kayo. Walang kwenta to mga taong ito. Hindi ito nakakaawa. Di ba? Buti sana kung makire-recover natin lahat ng pera nila. Paano natin mati-recover kahit i-dissect natin yung mga katawan nila? Mga palangga, yung 206 bones na binuo na nabuo sa mga katawan ng mga anak nila, hindi na natin pwedeng baliin ang mga buto isa-isa, di ba? Hindi naman natin pwedeng kunin yung mga dugo at ibigay kay Rosa Rosal para mag-continue sana ang buhay. Rest in peace, Rosa Rosal, di ba? Hindi ko na pwede natin kunin yung mga dugo doon para ilipat kay Rosa Rosal para mag 100 years siya. Hindi, you cannot do that. Di ba? So ngayon, mga palangga, ano pa? Ano pa sabi ni, sino to nag-knock-knock na ito? Si Lacson. Ano na naman ang sabi nilang dalawa? Ito naman si Lacson. Puro kadyutahan, focus daw, mag-focus daw, dapat wala daw face value, ang testimonya ni Saldico, dapat daw under oath, at grabe ang kanyang, hindi daw basta-basta paniniwalaan si Saldico. Ako nga, nakinasuhan ni Saldico kasi pabor yun sa akin. At least, napakadali na lang. Di ba? Pag kita kami doon sa ni Saldico, kung magkikita kami, I route it kung pupunta siya. Di ba? Magkita kami sa trial. Here. Inamin niya na. Natutuloy sinabi ko. Because the only defense in defamatory is the truth. Inamin mo na. Di wala na. Tapos na ang boxing, no? Anyway, go. Ayun. Tapos tinanong si Bangag Jr., 'di ba? Tungkol sa sa press release. Nag-press release pala itong si Castro, mga kababayan. Marcos won't dignify cause allegations against him. Hindi daw i-dignify. Lagi naman ganun si Bangag Remember yung inilabas ko, yung authenticated video? Nag-ngawig si Bangag. Ayaw niya i-dignify yung ganung mga katanungan o ganung mga expose. Kasi alam niyang totoo. Kaya ayaw niyang i-dignify. Ganon katalawan, ganon kasupot itong si Marcos Addictus. Kaya ngayon pa lang, tanggalin niyo na yung magnanakaw na yan. Tapos na dapat patalsikin niyo na yung hayop na yan na patuloy na nagsasiphon na parang tinalo pa ang malabanan na sinisip-sip ang kaban ng bayan. Okay? Ano sabi dito? Sabi daw ni Castro, ni Claire Castro, na hindi daw i-dignify ni Bangag Jr. ang sinabi ni Saldico dahil ito daw ay lie at propaganda lamang. Siyempre, ganon talaga ang inyong ang inyong depensa. Kaya nga unang-una, naglabas kayo ng video na AI. Tapos AI pala, tignan niyo mga kababayan, kung paano nagsusuntukan, nagko-contradict, meaning nagko-contradict yung mga statement ng mga hunghang na ito. Una, sabi ni Lacson, Soto, si Castro na, hindi nga natin sigurado kung si Ko. Baka AI yan. Siguro AI yan, di ba? Tapos naglabas sila ngayon ng video na AI to justify their kasinungalingan na AI. So ano nangyari? Tapos ang statement nila, hindi daw i-dignify ni Bangag yung statement. At dapat umuwi muna si Saldico para mapaniwalaan which is which. Akala ko ba AI to, nilabas si Saldico. Bakit gusto niyo siyang pauwiin? Nakita niyo? Clear. Na hindi sila nagsistick sa kanilang mga reasoning kasi nga sinungaling. Kasi kung ako, naniniwala ako na yan ay AI yan, paninindigan ko, AI yan, ba't tayo magpapaniwala dyan? Bakit ko sasabihin na umuwi ka dito? Ganyan-ganyan. Umuwi ka dito kasi AI yan. Pero alam mo yon? Kasi alam ni Bangag na tumanggap siya ng bilyon-bilyon, alam ni Bangag na sa lista ng brown leather bag, yung kanyang mga ninakaw. Okay?
Talaga yang si Marcos Jr., sabi ko nga, pati pang singot, pati pang adictus ay galing sa kaba ng bayan. Okay. Ngayon, ano pa mga eksena dito? Tignan lang natin. So yan ang mga statement ng Bangag, okay? Ng Bangag administration na hindi daw nila i-dignify itong mga sinasabi ni Saldico. Pare-pareho ng statement. Oh, you have to face the music. Sabi ni sino yon? Yung isang bulate na hindi pumipirma. Si Ombudsman Remulla. So lahat sila ganon. Okay? Ano pa mga statement ng mga yawa dito? Okay? Ang mga yawa. So sabi ko nga kanina, grabe, no? Grabe yung paghihirap ng taong bayan sa inyo. Imagine mo, sinabi sa affidavit. O ito na. Naglabas si Bernardo, nag-iyak-iyak pa nga siya doon sa Senate, naglabas siya ng affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee na inaakusahan niya at sinabi niya na si Nancy Binay, si Grace Moore, si Revilla, si Jinggoy, si Escudero ay naka-receive ng pera. Pero ano ang sagot dyan? Nila, ay hindi yan totoo. Hindi yan totoo kasi nungalingan yan. Nag-take ng oath. Si Bernardo. So ano ba talaga? Si Zaldico hindi nag-take ng oath, naglabas ng video. Si Bernardo nag-take ng oath nandun sa Senate. Huwag din daw natin paniwalaan. Kasi sinungaling. So sino paniniwalaan natin? Sila? Sila na nagdidepensa sa kanilang sarili, na sila na nagde-deny. Imagine mo, wala na tayong paniniwalaan. No, sila na lang, yung mga nagdi-deny, nagdidepensa, si Bangag, eto mga nabanggit na mga pangalan, sila na lang paniniwalaan natin. So etong si Zaldico, if you compare Zaldico and Roberto Bernardo at ang iba pang mga witness doon, sa Senado na nag-take ng oath, nag-sworn statement doon, si Zaldico, wag daw natin ito paniniwalaan to mga to kasi nagsisinungaling lang sila. Nakita nyo, binababoy na kayo, ginagago na kayo. Kaya lumabas na kayo, ngayon, yung mga gising na sa Pilipinas, maggawa kayo ng sarili ninyong karatula, ng inyong mga poster banner, na kung ano man ang message niyo. Pwede ba lagay nyo dyan? I love you, Maharlika. Baka naman, hindi, chika lang. Nakita nyo, Maharlika! Tama ka sa lahat ng expose mo! Lagay nyo dyan. Na-send nyo sa akin, para man maaliw ako sa inyo. Eh, buhay ko tinataya ako dito, di ba mga palangga? 4 na kaso mga yawa, di ba? Buhay pa rin ako. Akala kasi ni Lisa Tanas, pag kinasuhan nila ako, magmukmuk na ako. Alam niyo ba, monitored nila ako? Minamonitor ako, pati pag cruise ko, pati pag inom ko ng kape, binabantayan nila ako ng mga yawa. Di ba? Bakit daw? Sabi ng kampo ni Lisa Tanas, bakit daw sa kabila ng kaso nila sa akin, 4, 1 case dismissed with prejudice, yung 3, patuloy ko pang nilalabanan, maliban pa dyan sa inciting to sedition, nakasama ko si Harry Roque sa Pilipinas, nakapag-enjoy pa daw ako. Bakit kaya hindi matinag-tinag tong ginayupak na babaeng ito? Kasi, ang ginawa nila since 2022, yung ngangabels ko, nagdadadakdak, kasi ang gusto nila mangyari, makrong-krong si Marlica, magano na ako, nabuang na ako, takainin ko na yung buhok ko, nam-nam. Di ba, magbuang-buangan na, nam-nam-nam, kasi kinasana ko ni Lisa. Ayaw nilang nag-enjoy ako. Ayaw nilang nagsasaya. Gusto nila talagang mabuang ka. Financially, madrain ka. Psychologically, mabuang ka nga. Di ba? At maparanoia ka, or ganun, patulad ni Bangag Jr. But not Maharlika. Di ba? Sabi ko nga, ipinanganak ako, sa sinapupunan pa lang ng nanay ko, may punyal na ako sa sinapupunan. Kung pwede ko nga lang itarak yan sa inyo, hindi ko naman personality yan, kayo ang nagtatarak sa mga inosenteng taong nagkandamatay. Hi, Orium Gold. How are you? You're here, darling. Yes. Lacson at Soto, mga bayaran niya, nililihis ang isyo. Kaya nga, mga kababayan, eto yung gusto nila kay Maharlika, nakarating sa akin yun. O, pati pagpunta ko sa Dahig. O, akala ko ba mayroon siyang death threat? May ganun mga drama. Akala ko ba mayroon siyang death threat? Ba't nasa Europa siya? Nakita nyo? Hindi porket may death threat ako, ay nakakulong na lang ako sa drum. Dito na lang ako, kalolo. Oy. Di ba? Yun ang gusto ni Lisa Tanas. Kaya nawiwindang sila sa kabila ng mga kaso, sa kabila ng panakot nila kay Maharlika, extradition, Interpol, chuchu-chuchu, nag-emote-emote pa. O, di ba? Pasayaw-sayaw pa, di ba? Ganun lang ang buhay. You have to face the challenge of your kapalaran, of your life, every day, no matter what. Di ba? So, dapat yun ang gawin ninyo. Huwag kayong, kahit sa problema ng buhay, problema ng pag-ibig, huwag kayong magmumukmuk. Dapat pagising nyo, maganda pa rin kayo.
Kasi kapag pangit ka, katulad ni Lisa Tanas, kahit marami kang pera, buang-buangan ka pa rin. Pinatay ko na si DJ Manila. Ayan, you're dead. Okay? So yun ang gusto na nakarating sa akin yun. Bakit daw sa kabila, di ba? Yung kanilang ang kanilang mga pinakalat dati, ng kanilang mga sabihin nyo, nagtatago na si Marlica sa Mexico. I just had some margarita, 1 margarita, 2 margaritas in Mexico. Di ba? Nagtatago daw ako sa Mexico. Yun ang gusto ni Lisa Tanas, sirain ang buhay ni Maharlika. Kaya tinambakan ako ng kaso. Ngayon, ganyan din ikaw, Saldico. Dapat nga, magmargarita na tayo, Saldico. Magmargarita, sama mo si Mylene. Mag-ano tayo, mag-reunited. Talagang sanib puwersa na tayo, mga palangga. Di ba? Oh, total, inano mo naman na. Binulabog mo naman ang buong mundo. Magmargarita nga tayo sa Mexico. Tago kita sa tago kita sa baleta ko. You have to be strong, great in grace, and courageous and gorgeous. Right? Hindi po pwede pag may problema, mukmuk na lang ako, kaluluoy. You have to do something. Kasi, pag hindi mo sila nilabanan, matutuwa sila. Kaya nga nakarating sa akin, bakit daw yan si Marlica, nagpunta daw yan sa ganyan-ganyan. Kahit bakit may death threat. Sabi ko, Julul, may akong bodyguard. Okay? Volunteered nga lang. May bodyguard ako, shout out dyan sa mga volunteer bodyguards natin. Okay? Wala naman tayong binayad, kahit 5. Kasi may mga nagmamahal sa atin, mga palangga. Yun. So ngayon, balikan natin yung issue natin din sa mga hinayupak na ito. Ano to? Siyempre lahat sila mga wala. Grace po, I have never been involved in corruption. I trust that the DOJ will look into this. After siyang pinangalanan ni Bernardo. Si Binay, wala po akong kinalaman ni anumang papel. Sabi naman ni Revilla, wala siya, mga fabrication lang yan. Lahat sila ganun. Meron na silang